ngayon ay kasalukuyang narito sa Lahola. Dito po ito sa Bataan. Isang napakagandang resort. Masarap pong mag-swimming kasi malaki yung kanyang pool. And at the same time, sa ibaba ng pool ay meron po siyang dagat. Medyo malilim sa banda-banda roon kaysa sa dagat kasi syempre ang dagat harap na harap sa araw yan. Dito naman sa pool ay maraming puno. Alam niyo kapag nakakakita po ako ng ganitong mga lugar, napakaganda sa aking paningin kasi nature's lover po talaga ako. Diyan ko talaga nakikita na talaga napakabuti ng Diyos sa ating lahat. May mga ganitong lugar na ibinigay sa atin na tunay nga na napakahirap mong abutin kung ano pa talaga ang naisin ng Diyos para sa atin. But one thing for sure, ito ibinigay sa atin upang atin pong ma-enjoy. Di nga ba't nung kinreate o nilikha ang tao, ano ba ang naging objective or layunin ng ating Panginoon? Isa sa objective niya ay para tayo po ang mamahala to manage all the resources, beautiful nature,
Napakaganda po ng kapaligiran. Malawak na lugar po ito, medyo malaki siya. At yung ipinakita ko po sa inyo ay mga ilang bahagi lamang. Na kapag nakapunta kayo rito at nakapamasyal, nag-swimming, ay iyan po yung kanilang lugar. Mapapansin ninyo ang dagat, napakalinis po. Ang buhangin, ayan, sa tabi ng dagat, medyo maputi-puti siya. At ang ganda ng kapaligiran niya talaga. Makita niyo yung mga isla na yon, kung isla man ang tawag doon, parang mabundok-bundok na iyon. Yan po ang paligid ng dagat. So itong lugar na ito po talaga dito ako nasyahan. Kasi napakalamig, nakaka-relax. Kahit anong sikat, yung tindi ng sikat ng araw, umupo ka lamang sa tabi ng puno. Yan, ay talaga namang mag-e-enjoy ka habang pinagmamasdan ang alon sa dagat. Yung mga ganitong nature, ito po yung talagang pag pinuntahan mo ay mahirap makalimutan. Sapagkat una sa lahat, napakaganda nga po ng kapaligiran, malamig at maraming puno, at tunay nga na kasiyasya na mamasyal at mag-relax sa lugar na ito. Kaya ako lubos ang pasasalamat una sa ating Panginoon sapagkat nabibigyan niya ako ng pagkakataon upang makapunta sa iba't ibang lugar na ito ng Pilipinas. Eto dito, makita niyo yun, masarap din po magstay doon habang nakatingin ka sa alon sa dagat. Ayan. At talaga namang hindi ka mag-aalalang maglakad ng walang tsinelas sa tabing dagat kasi talagang sobrang linis po niya. Wala siyang matitigas na bato or mababatong matatapakan, wala ding dumi, walang bubog o wala ni ano, sapagkat alagang-alaga nila ang lugar na ito at talagang kanilang nililinisan. And then, aside from that, yun nga, sabi ko nga kanina, katabi nga po ng dagat ay swimming pool. Ayan, yan ang pool niya. Malaki siya, oh. Swimming pool. And then, parang yung kahanggan niya, hindi naman siya kadugtong talaga kasi may ibaba pa yung lugar na iyon. Kaya mga kaibigan, it's time to relax. It's time to feel the presence of God. Ang sarap dyan ka mag-worship, dyan ka makikipag-usap sa Diyos sa lugar na iyan. Grabe po talagang saya yung mararamdaman at mararanasan as you go on with your life dito sa lugar na ito ng Lahola. Dito po yan sa Bataan. Medyo malayo-layo, pero okay lang. Dahil maganda naman ang iyong makikita pag nakarating ka dito sa lugar na ito. So, yun ang kapaligiran. Nandun yung parking area. So, kaya ko po ito pinakikita sa inyo, mga kaibigan, upang kung sakasakaling makapasyal ka rito, alam nyo na kung saan ang inyong tungo at kung saan kayo pupunta or paparada ng sasakyan or kung saan ang papasok. But anyway, meron naman silang information na kung saan pwede po kayong doon magtanong at doon kayo kumuha ng mga impormasyon tungo dito sa lugar na ito. Ayan. Papasok na tayo sa loob. Ayan. So, ito na po yung kanyang hotel. So, very conducive. Malamig po dyan sa loob. Ang ganda po kasi ng room. So, ito pong room na ito, aakyat ko sa hagdan kasi ito po yung aming kinuhang kwarto. Tapos there is another ladder or hagdanan. Ayan. Pag nag-staycation kayo dyan, pwede nyong i-rent kung ano man dyan sa kwartong yan ang inyong magugustuhan. Pero pakikita ko sa inyo kung saan po yung aming naging kwarto. Ayan.
Oh, look at that, oh, 'di ba? Okay. So, ayan. Itong kwartong to, ito po yung aming tinigilan. Overlooking po yan. Kapag sinilip mo sa bandang itaas, or kapag ikinagpunta sa beranda, tanaw na tanaw pa rin ang dagat. Ang mga puno at ang mga kapaligiran niya. Ayan, so kitang-kita. Kaya talagang malamig doon sa kwarto eh. Kapag nagpunta ka sa terrace, ikaw mag-isa, nakaupo doon, nagmumuni-muni, ika nga. Nagre-reflect ka para sa mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Ang sarap doon sa lugar na yon. Now, may para siyang atik eh. Atik ba tawag dyan? Ayan, nakita natin, mayroong hagdan. So, yan ay same room ha. Sa baba ng hagdan, nandyan ang mga bed. Tingnan natin, pagpasok ulit sa loob. Ito po yung terrace kasi. Ayan. Ayan, ang hagdan. Pag pumanik ka dyan sa hagdan na iyan, ay meron pa uling isang bed. Ayan, so may isang bed po dyan. Ayun ang bed. At pwede kang sumilip sa ibaba. Ayan. Sa lugar na yan. Pwede mo silipin. Kasi kung nandun yung kasama mo, yung mga kapatid mo, yung nanay mo, yung kung sino man ang kasama mo, masisilip mo sila. May isang bed sa taas. Pag bumaba ka, doon naman yung dalawa pang bed. Or tatlong bed pa. So, napakagandang lugar, oh. Kita nyo naman yung hotel nila. Ang ganda. Later, pakikita ko sa inyo. Saan ba kami kumain? Ano ba yung mga pagkain dito sa lugar na ito ng Bataan? Yan, lumabas lang po ulit kami dahil meron kaming kukunin sa sasakyan. Nandiyan kami sa may parking area. At ipinakikita ko rin sa inyo yung lugar na yon. Hindi naman siya ganun kalayo ang lakarin. Pero from there, dinala rin namin ang sasakyan, papasok, inhatid kami, tapos ay lumabas ulit sa lugar na yon ng sasakyan. So nakikita nyo kung gaano siyang kalawak. Malaking lugar. At ang dami talagang pasyalan. Ayan, so napakagandang pagmasdan. Okay, so pagpasok namin sa loob, yan ang una kong pinuntahan, yung vegetable. Aside from vegetable, syempre, yung mga salad na yun, may iba't iba silang putahe. Ang sarap pong kumain dito, mga kaibigan. Talaga naman mag-enjoy ka. Yan, mga bread. Ito ay nagpapatunay lamang na talaga namang ang Diyos ay hindi talaga nagkukulang. Sabi nga, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. May purpose ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nangyayari ang mga ganito. Yan ang kanilang buffet table. So you can eat what you want to eat. Pero syempre, dapat disiplina sa pagkain. Hindi ko mo ang daming pagkain, ay arya ka ng arya, kain ng kain. Dapat ay magkaroon rin ng tamang disiplina sa sarili pagdating sa pagkain. So, ito yung mesol nila. So, magandang karanasan po ang aming naranasan dito sa lugar na ito ng La Jolla. Kaya always remember that God is in control. God bless everyone.